Hi! Welcome or welcome back to my channel with another video. And para sa video natin ngayong araw, ay sasagutin natin yung mga katanungan ng ating mga miss out there na gustong mag-try ng product na to. Marami kasi tayo na-receive na mga tanong about nga dito sa ginamit nating Keraband Brazilian Botox sa hair natin. So, magwa 1 month na or I think ilang araw na lang, 1 month na ginamit natin itong hair treatment na to, and okay pa rin yung ating hair, soft and ano pa rin siya, straight pa rin siya, wala pa rin yung hindi pa rin bumabalik yung pagkabuhaghag kasi before, pagka ginanyan mo siya, para siyang kumakapal bigla, gumaganon na rin siya. So ngayon is mas madali pa rin siyang i-manage, and ayan, instant straight, instant suklay, gamit lang yung ano natin, yung fingers natin. Ito po is ano siya, treatment sa hair natin. Pero para bang kumbaga hybrid na treatment siya sa hair natin kasi kayang-kaya niyang magpa-straight and mababawasan niya yung damage sa hair natin. I just wanna be happy, happy tonight. Question na na-receive natin ay yung pwede po ba siyang i-mix sa Rebond cream itong ating Keraband. So for me po ay hindi kasi yung Brazilian treatment and tsaka yung Rebond is magkaiba po yung proseso niya, magkaiba siya. Etong Brazilian is treatment lang siya while yung Rebond is hindi siya treatment, 'di ba? Marami siyang mga nakukos na damage sa hair natin. So itong Brazilian treatment is nakaka-help siya para ma-repair yung hair natin from damage na nakukuha natin sa pagpapa-rebond, like yung frizzy hair, ganyan, nagiging matigas, hindi na siya nagiging silky and shiny. So for me, hindi siya pwedeng i-mix kasi magkaiba yung proseso nila. Though meron siyang parehong blower, ayan, and plancha, pero hindi siya kagaya nung sa Rebond na matindi yung paggamit natin nung plancha. So yun po ay para sa akin lang. I don't know dun sa mga hair expert kung pwede ba siyang i-mix or hindi kasi hindi naman po tayo hair expert. And first time din natin na gumamit nitong Keraband na to. So, next question is, after use ng Brazilian, kailan ulit tayo pwedeng magpa-color ng hair? And, syempre kasama na rin dyan yung ating sasagutin na pwede ba siyang gamitin after mag-color ng hair? And, alin ang mas mauuna kung Brazilian treatment or yung pagko-color ng hair natin? So, ako kasi ang ginawa ko is nag-color muna ako ng hair bago ako nag-Brazilian treatment. Pwede siyang gawin the same day kung kailan ka nag-color. Pwede na rin yun isunod mo right after itong Brazilian treatment. But depende po yun sa hair colorant na gagamitin natin. Meron kasi mga hair colorant na as in nakaka-damage talaga siya ng buhok. Yung mga marami dyan, mga pangkulay dyan na ayan, ayaw nating itry. So kung makikita ninyo, diba, itong hair ko is bright pa siya nung gumamit tayo nitong Brazilian Botox na to. So, ngayon, medyo nag-fade na siya. And yung ginagamit ko na pang color kasi is yung Ogias. Kung napanood nyo yung video natin. And kung hindi naman, syempre, ilalagay natin sa I button dito sa taas or doon sa ating description sa baba or ano to, sa end ng video natin para makita ninyo and malaman ninyo yung about dun sa Ogias na hair colorant. I think, ano siya, herbal hair coloring. Pwede mo siyang gawin 3 weeks up to 1 month. Ayan, yung tinatagal ng hair color sa hair natin. Mag-fade siya day by day na naliligo tayo. And ang kagandahan kasi nun is hindi niya nadadamage yung hair natin. Para lang tayong gumagamit ng shampoo sa hair natin pag nagko-color tayo gamit yung Ogias. Kaya, after ko na mag-color,
is nagamit ko kaagad-agad itong Brazilian Botox. So, depende po sa atin kung alin yung hair colorant na gagamitin natin. Kasi may mga nakaka-damage talaga, nakaka-dry ng hair na mga hair colorant. So, mas maganda din na unahin natin yung pag-hair color bago mag-Brazilian. Kasi 'di ba nakaka-dry yung mga pangkulay diyan, nakaka-frizzy yung mga pangkulay ng buhok. So ito makaka-help siya para maging silk and smooth yung ating hair and mababawasan niya, marirepair niya yung damage na makukuha ng hair natin after ng pagkukulay ng buhok. And kung pwede ba natin, kailan ba natin pwedeng ulitin ang magkulay ng buhok? So, depende po yun sa itinatagal ng hair colorant na ginamit natin. So, mostly kasi yung mga hair colorant, ang tinatagal nila is 3 months, ayan, 2 to 3 months. So, kung halimbawa, pareho tayo ng ginagamit ng pangkulay na yung Ogias, of course, pwede tayong magkulay after ng 3 weeks up to 1 month. Kasi yun yung mabilis na hindi naman siya nakaka-damage ng hair, para lang siyang shampoo pag ginamit natin. And nakaka-help siya na yung parang maging natural looking yung hair natin, yung maging healthy yung buhok natin, kahit na nagkulay tayo ng buhok. So, next na question is, pwede kaya ito sa 13 years old? So, for me, since treatment lang naman siya, yes, pwede siya sa 13 years old. And hindi naman ito nakaka-damage ng buhok, 'di ba? Kasi nga treatment siya, nakaka-help siya na maging healthy yung buhok natin from damage, from frizzy hair, dry hair, ganyan. And may nagtanong din, kung everyday po ba, naku, hindi po siya kagaya ng mga ibang treatment na yung mga hair mask na ginagamit natin, parang conditioner. Ito po ay hindi, kasi i-apply natin siya sa buhok natin and then patutuyuin. Medyo mahaba yung process niya, unlike dun sa mga hair mask na madali lang. Pagbanlaw natin ng tubig is, that's it, para lang tayong gumamit ng conditioner. But this one is, gagamitin natin siya siguro mga after 1 month, ayan, ng paggamit natin ito. Or depende, kung halimbawa 1 month na, just like my hair, 1 month na is okay pa rin naman yung hair natin, depende sa atin. Ayan, kung kailan uli natin siya, pwedeng ulitin o gusto nating ulitin. And look at the, yung dulo ng hair ko, very healthy pa rin siya, di ba? Hindi naman siya damage. Kasi nung nagpa-reband ako, parang ang tigas-tigas ng buhok ko after ng mga ilang months. Ayan, ang tigas. And, ayun nga, pagka nahanginan lang ng konti, parang lumalaki yung volume ng ko. Ayoko ng ganun. Parang nagiging ganyan siya pag nahanginan siya. And gumanyan. Parang ganyan na rin yung kalaki yung buhok ko. After 1 week ng paggamit natin ng Brazilian, pwede ba natin siya na ulitin? Well, I'm not sure kung pwede after ng 1 week. But for me kasi, at least mag-wait tayo ng siguro 3 weeks or up to 1 month bago tayo ulit gumamit nitong Brazilian. Kasi mahaba yung process nito and medyo nakakatamad siya. Kung sinisipag ka, ayan, it's up to you. So may tanong dito na may mild and strong variant kasi itong Brazilian Botox. Alin po ang much better gamitin sa dry na dry ang hair? So, for me, kung halimbawa, dry na dry ang hair, galing sa reband yung hair mo, mas maganda yung strong na yung gamitin mo. Kasi yung mild, parang, dun sa mga baby hair, like mga 13 years old, yung mga hindi pa talaga nakakadanas ng plancha, ng mga ginawang kung anong pagpapa-arte sa hair. Parang yon. Kasi pag halimbawa mas madami na yung damage dun sa hair natin, mas maganda yung strong para mas maganda yung result na makuha natin. And depende din yun sa lagay nung buhok natin, di ba? Pag minsan kasi mga buhok natin after ng pagre-reband is nagpuputol-putol siya. Hindi na siya yung hindi niya na kaya yung mga matatapang panagamot na i-apply. Though, ito ay treatment. Di ba, hindi natin siya babanlawan. Pag-apply natin, patutuyuin. After na matuyo, maplansya, babanlawan natin siya after ng 3 days. So, ang tanong is, after ng 2 days, pwede bang ulitin yung pagpaplansya ng buhok? So, depende po yun sa inyo. Kung halimbawa, gusto nyo araw-araw yung pinaplansya sa loob ng 3 araw yun.
So, ayan, it's up to you. Pero ang akin kasi is, nung first day lang ako na nagplancha. And then, ayun, nung binalawan ko na, hindi na din ako nagplancha, ganyan. Ang pinaplansya ko lang is ito, pagka yung nag-i-style, lalagyan ko lang siya ng pa-curve na ganon, para hindi siya yung sobrang bagsak na bagsak. Yun, but dito sa buo, is hindi ko na siya, hindi ko na siya pinaplansya. And ganyan pa rin, maganda pa rin yung buhok natin. Siyempre, kahit naman nagti-treatment tayo, is yung nasa atin pa rin yung pag-aalaga ng buhok natin, kung paano natin mas mapapatagal yung result ng Brazilian Botox. And kung may mga questions pa kayo na hindi ko na-tackle dito sa video natin, yes, pwede nyo pong i-comment down below para mabalikan natin. Or, kung gusto niyo naman na mas malinaw at hindi kayo nalinawan dito sa mga sinagot ko sa mga tanong natin ngayon, is pwedeng-pwede naman po kayong magtanong doon mismo sa mga seller na binibilhan natin. Yung link pala ng product na to is nakalagay doon sa ating description box. Mabait naman yun si seller. Pagka nag-ask tayo ng question is sinasagot niya kaagad-agad. And ayun, pag may mga concerns tayo, sasagutin niya tayo. And thank you pala dun sa nagsabi sa akin, dahil nga yung concern ko dito is sobrang sobrang dami kong iniyak dahil ang anghang niya sa mata, sa ilong, and sa lalamunan. Pag nalalanghap nyo, parang nakakatuyot na lalamunan, ganyan. Sabi niya, strong daw kasi itong variant na nakuha ko, and meron daw po kasing mild. And syempre, pwede nyo rin pong i-share yung experience ninyo dito, yung experience ninyo dito sa Kerabond. Ayan, kung ano nangyari, natuwid niya ba yung mga problems natin sa hair natin. Stay beautiful and kita-kits on our next video. Bye-bye!